So may I invite everyone to stand up bilang paggalang po sa salita ng Diyos at basahin po natin ito. Verses 1 to 16, and as usual, I will begin, then you will follow the next verse, kayo po magbabasa. Verse 1, hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, dahil pinagkita na po ni Yahweh ng anak, malipig ba ang sasigan mo, baka sakali pagkanak siya para sa akin. Umayag si Abraham sa sinabi ni Sarai. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Tapos isinad ni Abraham si Hagar, ang dalawang tao sa balit ng lalaki si Hagar, na kinamagkado sa Sarai. Dahil dito sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya ay nagdadalang tao? Si Yahweh ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abraham, alipin ko naman siya, kaya gawin mo sa kanya. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin sana, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon at sagot sa Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Ang anak mo ay aking palarapiin, at sa karamihan ay kaya bilangin. Di na magtatagal, ikay magsisilang, Ismael ang sa kanya iyong ipangalan sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ngunit ang anak mo ay magiging Manila, ayos sa asto ang may kanatunan. Para maraming alaman ang away ng iman, hindi ka magkasama sa mga kaanak. Kaya nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Kaya ang balon sa pagitan ng kanin sa beri na tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakita sa akin. Nagsilang si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abram at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Noong walang kanin na taon ng Abraham. So you can be seated now. Before we dive in sa salita po ng Diyos, we welcome you to our service and to our study ngayong umaga, verse by verse, chapter by chapter, verse by verse study. That's what we do dito sa simbahan. Teach the whole counsel of God, learn from the Word of God, receive the whole counsel of God. So verse by verse. So before we look at the verses, may tatlong mahalagang katotohanan po na nais kong ipakita sa inyo sa kabanatang ito. First, ang pananampalataya po ay maaaring manghina kapag nauna ang pagdududa kaysa pagtitiwala sa Diyos. Do you agree po? Secondly, ang pag-una sa sariling plano o pinapangunahan mo ba ang Panginoon? Pinapangunahan mo na siya sa iyong buhay? Or ang pag-una sa sariling plano kaysa sa kalooban ng Diyos at sa takdang panahon ng Diyos ay nagdudulot ng masakit na resulta o bunga. Do you agree? Pag pinapangunahan po natin ng Diyos, it result a bad result. And thirdly, kahit tayo po ay, despite of our mistake, shortcomings, kahit tayo po ay magkulang, mabigo, nananatiling tapat at mahabagin po ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Do you agree? Then let's look at the Word of God. Kung mayroon pa rin questions sa inyong isipan patungkol sa tatlong tanong nito. So, let's look at the Word of God. The first thing I want you to see is ang pananampalataya ay maaaring manghina kapag nauna po ang pagdududa kaysa sa pagtitiwala sa Diyos. First of all, you will notice na bagamat tunay po ang pananampalataya ni Abraham at Sarai, may mga pagkakataon rin po na nahihirapan silang magtiwala po sa gitna ng kanilang pinagdadaanan kapag dumadaan na sila sa mga pagsubok. And itinuturing sila sa Book of Hebrews, sa New Testament, bilang heroes of faith. And example po sila na dapat tularan when it comes to faith. But let's remember na hindi po sila perfecto. Totoo po na ang kanilang pananampalataya ay nagtiwala sila, pero it doesn't mean na wala na po silang weakness. And like us, we experience also trials and struggles when it comes sa ating pananampalataya habang hinaharap po natin ang mga hamon sa buhay. Now, ito po pangyayaring sumubok sa pananampalataya ni Abraham at Sarai. Sinabi po, look at your Bible in verse 1, tingnan niyo po, hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abraham. So, isn't it
ito po ay malaking problema na hindi magkaanak ang mag-asawa. Malaking suliranin nito para sa kanila, si Abraham at Sarai ay hindi magkaanak. Despite na pinangakuan po sila ng Diyos, pero araw-araw po, they face this truth na wala silang anak. And you might be thinking, I hope, you might be thinking, I thought na, Lord, bibigyan mo kami ng anak, pero for how many years, wala pa rin kaming anak. And you might question sa inyong isipan, paano matutupad ang pangako ng Diyos na magiging ama si Abraham ng maraming lahi? That's what God promised to Abraham, na magiging ama ng maraming generation, and magiging isang dakilang bansa ang kanyang mga inapo. But wala pa siyang anak, wala siyang tagapagmana. And matagal lang panahon na naghihintay siya, and until now, wala pa siyang anak. Malinaw na sinabi ng Panginoon na magiging tagapagmana po ni Abraham. Ang magiging tagapagmana niya ay magmumula sa kanyang lahi, sa kanya mismo. But despite sa promise po na ito, wala pa rin silang anak. Walang anak sina Abraham at Sarai. And alam niyo po, noong panahon ni Abraham at Sarai, napakahalaga po ng pagkakaroon ng anak, lalo na ng pagkakaroon ng anak na lalaki. Siya po kasi ang magmamana ng lahat ng possession, ari-arian, and magpapatuloy sa pangalan ng pamilya. In their culture, ang pagkakaroon po ng anak ay tinuturing po na it is a sign of blessing ng Diyos sa mag-asawa. And kaya naman, ang pagiging baog o walang anak ay hindi lamang personal na ito, hindi lamang po ito nakakalungkot sa kanila, kundi isa rin malaking kahiyan sa mata ng lipunan. Alam niyo po, para kay Abraham, mas mabigat ang kanyang pinagdaraanan dahil po sa dalawang dahilan. Una, ang kahulugan ng pangalan po niya ng pangalan ni Abraham or Abraham ay Great Father, dakilang ama. And isipin niyo po kung ano ang feeling ni Abraham sa tuwing may nagtatanong sa kanyang pangalan. Sasabihin niya, tatanungin siya, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Abraham. And after ng tanong ng isang tao, and he will ask, ilan ang iyong mga anak? And mapipilitan siyang sumagot, wala akong anak. But ang kanyang pangalan, ang ibig sabihin ay dakilang ama. Marahil may ilan na ngingiti-ngiti, tinatawanan, parang minamak na siya. Marahil ay they're wondering, dakilang ama ka pero wala kang anak. So, at this point na binabanggit ang kanyang pangalan, para bang naalala rin ang pangakong hindi pa niya nakikitang natutupad. Secondly, ang higit na mabigat po sa puso ni Abraham ay ang promise ni God. Ilang ulit nang nag-promise ang Panginoon na bibigyan po siya ng isang anak na magiging tagapagmana niya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, wala pa rin nangyayari. Hindi pa rin natutupad ang promise ng Diyos. Wala pa rin anak sina Abraham at Sarai. Ang agwat sa pagitan ng pangako ng Diyos at ang kanilang kasalukuyang kalagayan nang siyang sumubok sa kanilang pananampalataya. Naunawan natin ang nararamdaman ni Sarai. Tiyak na nagtitiwala siya sa pangako ng Diyos. Ngunit habang lumilipas ang panahon at wala pa rin katuparan ng pangako ng Diyos, nagsisimula ng manghina ang kanyang pananampalataya. Isn't it minsan ganyan din na nangyayari sa ilan sa atin, or perhaps sa ating lahat at some point sa ating buhay, na kung saan minsan nanghihina ang ating pananampalataya dahil perhaps ang prayer na hindi pa sinasagot, o perhaps isang problema na wala pang kalutasan. And dahil sa kanyang katandaan at sa katotohanan ng hindi pa po sila magkaanak, naisip nila baka hindi tutuparin ng Diyos ang kanyang promise through him na magkakaroon ng maraming lahi. Sa halip na maghintay, nagsimula siyang maghanap ng sariling paraan para matupad ang ipinangako ng Diyos. That's what we see sa pagpapatuloy natin dito sa teksto natin. Ganyan din ang tao. Pag hindi kaagad nakukuha ang gusto, gumagawa ng sariling pamamaraan. Dito natin nakikita ang struggle ni Sarai sa kanyang faith po. Sa panahon si Abraham ay hindi bababa sa mga 85 years old. At si Sarai naman ay mga 75 years old. Wala pa silang anak. Imagine, ganyan ang edad mo. Sa ating panahon ngayon, blessing na yan. And talagang imposible na talaga na magkaanak. But during their time, malakas pa ang ganyang mga edad. Pero bagamat mas mahaba ang karaniwang haba ng buhay ng tao noong panahon, papalapit na po sila sa yugto ng buhay nila kung kailan sa pananaw ng tao halos imposible nang magkaroon ng anak.
Kaya para kay Sarai po, kung tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako, tila kailangan ito mangyari sa lalong madaling panahon. And so, paghihintay sa pagitan ng pangako po ng Diyos at ang katuparan nito ay kadalasang nagiging pagsubok sa ating pananampalataya. And as the time goes by, at tila walang nangyayari, madali tayong matuksong magtanong, magalinlangan, mawalan ng pag-asa. Ngunit mahalagang huwag nating sukatin po ang katapatan ng Diyos batay sa haba ng panahon. Ang ating Diyos po ay laging faithful sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Maring hindi siya kumikilos ng ayon sa oras mo, ngunit palagi po siyang kumikilos sa kanyang perpektong oras at panahon. And so dapat na naniniwala po tayo sa mga pangako ng Diyos at hinihintay po na matupad ang mga ito. Ngunit kapag, di ba, kapag tila matagal ang kanyang kasagutan at parang walang nangyayari, maring manghina na tayo sa ating pananampalataya. And so sa mga panahon ito po, maring gamitin ng kaaway ang ating paghihintay upang upang maglagay ng doubt sa ating isipan. Maring niyang ipaisip, ilagay sa ating isipan na baka hindi sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin o baka hindi po baka hindi natutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaya kung hindi natin po iingatan ang ating relasyon sa Diyos, alam niyo po, ang maaaring mangyari, maaaring mapuno po ang puso natin ng wala ng kasiyahan, puro nala mga alalahanin, pag-aalalala, pag-worry at doubt, pagdududa. And unti-unti nang humihina ang pananampalataya sa Diyos. Kapag tila iba po ang pangyayari at parang hindi po natutupad ang pangako ng Diyos, ano po dapat ang ating magiging tugon? Ano po dapat ano ang gagawin natin kapag sinusubok ang ating pananampalataya? Now, sa halip na maghintay sa Diyos at magtiwala sa perfect time, sina Abraham at Sarai, sinubukan nilang lutasin ang kanilang problema sa sarili nilang paraan. Dito natin makikita ang ikalawang katotohanan. Second truth is ang pag-una sa sariling plano o pinangunahan nila ang Diyos. May sarili na silang solusyon. Ang pag-una sa sariling plano kaysa sa kalooban at dakdang panahon ng Diyos ay nagdudulot ng masakit na bunga. Let me make it simple. Kapag labas sa kalooban ng Diyos, ang masakit po ang magiging resulta. Yan po ba simple na pangunawa? Amen po. So, nagpasya at kumilos sina Abraham at Sarai ayon sa laman po sa halip na ayon sa pananampalataya. Now, sa New Testament, Paul encouraged the believers na mamuhay po sa pananampalataya at sa sumunod sa patnubay ng banal na espiritu. Hindi ayon po sa gusto ng ating laman. As an example, inihambing ni Pablo sina Hagar at Sarah, pati na rin ang kanilang mga anak. Galatians chapter 4, verses 22 to 23. Basahin ko po para sa inyo. And you can follow me sa inyong Biblia. That's awesome po kung sinusundan niyo po ako sa inyong Bible. Verse 22. Sinasabi roon na sina Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Underline that phrase, ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Ngunit ang anak niya sa malayang babae, that is si Sarah o Sarai, si Isaac, ang anak niya ay pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. So, let me establish it again. Let me repeat it. Si Ishmael, isinilang po ayon sa laman, sa kagustuhan ng tao. And that means ang kanyang kapanganakan po ay bunga po ng sariling plano ng Diyos, pagsisikap ng tao, hindi pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Dahil sa pagkadismaya ni Sarai sa matagal na paghihintay sa katuparan ng pangako ng Diyos, gumawa siya ng sariling plano. Nakita niya ang isang pagkakataon sa pamagitan ng kanyang aliping Egyptians na ang pangalan ay si Hagar, o sa Tagalog, ang pronunciation ay Hagar. So sinasabi sa verse 1, sabi po dyan, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Maring nagtatanong kayo sa inyong isipan, paano nagkalipin si Abraham ng isang Egyptian na ang pangalan ay Hagar? Maring nakuha niya po si Hagar bilang alipin nung pumunta po siya sa Egypto. You remember the story? Nang sila po ay pumunta ng Egypt dahil po sa taggutom in chapter 12. You remember our study? Nang panahon po ngayon, dahil inakala ni Paraon na si Sarah ay kapatid ni Abraham,
Binigyan niya si Abraham ng maraming ari-arian, kabilang na po ang mga aliping babae. And it is possible na isa si Hagar sa mga aliping babae na ibinigay ni Paraon. Makikita natin dito na naging maling pasya ni Abraham sa chapter 12. Remember the story, our study chapter 12, na kung saan na mali ang desisyon ni Abraham, pumunta siya ng Egypt instead na magpatuloy siya pumunta sa promised land. And gumawa siya ng sariling paraan para makasurvive at hindi siya nagtiwala sa Diyos. Remember the story na sinabihan niya si Sarai na sabihin mo na kapatid lang kita, baka patayin ako. And to make the story short, later on na nalaman ni Paraon na asawa niya si Sarai. And ang salot na ibinigay sa kanila sa Paraon at sa mga nasasakupan niya ay natanggal ng binalik si Sarai. At pinagpala pa si Abraham ng mga alagang hayop at mga alipin. So, but remember, nagkaroon siya ng maling pasya. So, another bad decision sa buhay ni Abraham. Maling pagpapasya. Makikita natin dito na ang naging maling pasya ni Abraham sa Genesis chapter 12 ay nagbunga ng panibagong problema dito po sa chapter 16. Ang pag-compromise niya noon sa Egypt ay bumalik at naging bahagi ng sitwasyong nagtulak kina Abraham at Sarai na kumilos na ayon sa laman imbis na magtiwala sa Diyos. Look at verse 2. Makikita natin ang panukala ni Sarai kay Abraham. And men, be careful always to seek wisdom sa Panginoon. Verse 2. Sinabi niya, Abraham, be careful sa paggawa ng desisyon, seek wisdom sa Panginoon. Always, na makinig tayo sa tinig ng Diyos. Verse 2, sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai. Now, I understand na sa panahon po natin talagang maling-mali and hindi to magagawa dahil obvious na mali. Pero we must understand their culture. But it doesn't mean sa kultura nila na i-adapt na dahil kultura. No, because it is against the Word of God. So, bagamat kakaiba ito sa ating pananaw ngayon, isa itong kinikilalang kaugalian ng panahon ni Abraham at Sarai. Kapag ang isang babae hindi po magkaanak, maaari niyang ibigay ang kanyang aliping babae sa kanyang asawa upang magkaroon ng anak na ituturing na anak ng unang asawa. Siya po ay ituturing na anak. Kahit anak po ng alipin, ay siya po ituturing na anak ng unang asawa. Ito rin ang ginawa ni Raquel kay Jacob sa pamagitan ni Bilha. Sa mga susunod natin pag-aaral, matagal pa siguro because sa chapter 30 pa to. So, however, ang pagiging karaniwan sa kanilang nakaugalian ay hindi nangangahulugang ito ay kalooban ng Diyos. Bagamat tinatanggap ng lipunan noong panahon yun, and you know, I just want you to give ng babala na sa mga nagsasabi, bakit noon si David maraming asawa? Bakit noon si Solomon maraming asawa? Kaya sa aming reliyon, okay lang mag-asawa ng marami. Your belief ay hindi po in line sa kalooban ng Diyos, kundi sa kultura, sa kagustuhan ng tao. So, bagamat tinatanggap ito ng lipunan noong panahong iyon, hindi ito ang original plan ng Diyos. Ang pamantayang tao ay maaari pong magbago, ngunit ang disenyo ng Diyos ay hindi. Mula pa sa pasimula, in-establish ng Diyos ang marriage bilang pagsasama ng isang lalaki at dalawang babae. Tama po ba? Hindi yan ang sinabi ng Biblia. Ang sinabi ng Biblia, pagsasama ng isang lalaki, singular, isang babae, singular, habang sila ay nabubuhay. Genesis chapter 2 verse 24. You might look that verse sa inyong Biblia. Verse 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki, di sinabi mga lalaki, singular lalaki, ang kanyang ama at ina na nagsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. So, they will become one. Bear with me, na gusto ko kasi palagi na bumalik sa English translation. Verse 24, allow me to read sa English translation. Therefore, a man, singular,
a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Hindi po sinabi wives, kundi wife, singular. And they shall become one. One man, one woman, and they will become one. Iisa. Tiyak na alam ni Abraham po at Sarai ang disenyo ng marriage. Kaya ang ginawa nilang plano, hindi po talagang naayon sa kalooban ng Diyos. And so it is important to remember na hindi lahat ng tinatanggap ng kultura o pinapayagan ng batas ay tama sa harap ng Diyos. May mga bagay na maaaring tanggap sa lipunan o legal sa mata ng tao. Sa ibang bansa, legal ang pag-aasawa ng same-sex marriage. Pero the question is, ito po ba ay in line sa sinasabi ng salita ng Diyos? If you're biblical, if you're Christians, gusto mo palagi biblical. Lahat na ayon sa salita ng Diyos. Yan ang standard ng lahat ng ating pagbabase o mga pagpapasya sa buhay. Ang standard natin palagi nakabase sa salita ng Diyos at hindi po sa katalinuhan ng tao, sa kagustuhan ng tao. So, may mga bagay na maaaring tanggap ng lipunan o legal sa mga tao, ngunit salungat naman sa pamantayan ng Diyos at sa kanyang salita. And as a Christian, as believers, ang ating batayan po ng tama at mali ay hindi ang opinion ng tao, ng mundo, kundi ang katotohanan na makikita natin sa salita ng Diyos. Tama po ba? Nagkamali si Sarai, hindi dahil gumawa siya ng hakbang, kundi dahil ang paraan ng kanyang pinili ay hindi naayon po sa kalooban at disenyo ng Diyos. Ang kanyang pagkilos ay hindi po masama, ngunit ang ating mga desisyon ay dapat laging naaayon sa salita ng Diyos. We have freedom na pumili naman po. I always say to you, walang remote control ang Diyos. God gave us freedom to choose kung ano ang gusto natin. Ngunit ang tunay na freedom ay hindi ang paggawa ng kahit na anong gusto natin. Ito po ay pamumuhay sa loob ng kalooban ng Diyos. Pamumuhay sa loob ng mga hangganan ng kalooban ng Diyos. Ito po yung pagkakamali ni Sarai. And this is a reminder, just a reminder. Remember, ito din ang ginawa ni Eva sa Garden of Eden. And now, makikita natin kay Sarai, be careful, women, na you will make decision out of your emotion. Be careful po. That is understandable that women are emotional. But hindi po reason yan para gumawa po kayo ng pagpapasya na nakabase sa inyong emotion. Because ang emotion po ay pabago-bago. At kadalasan, ang emotion natin ay naayon sa kagustuhan ng ating laman. Kagustuhan po ng laman ng tao. So, nais siyang tulungan ng Diyos na matupad ang pangako niya. Ngunit sa paggawa po nito, pinili niya ang sariling paraan kaysa magtiwala sa plano ng Diyos. Nilabag niya ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Hindi po siya nag-seek wisdom sa Diyos. Hindi niya inilapit sa panalangin. And again, sa tagal na kasi, tagal ng paghihintay, palaging bumabagabag na ito sa kanyang damdamin, sa kanyang puso, sa kanyang isipan, na itong kahihiyan, itong kalungkutan, na wala pa rin silang anak. Dahil ang dahilan, wala silang anak. Kung nagkamali si Sarai dahil iniisip niya ang kailangan ng Diyos, ang kanyang tulong, nagkamali naman si Abraham, hindi lang si Sarai ang nagkamali, pati po ang lalaki, ang husband. Alam niyo po ang pagkakamali ng husband? Hindi po nanindigan si husband sa tama. Ganon din si Adan. At ngayon ay si Abraham. And yun nga po, mahirap talaga pag yung wife nakikita natin lalo na pag umiiyak, ang damdamin natin ay talagang hindi natin matiis. And minsan kahit mali ay dadala tayo sa maling mga pagpapasya. Bagaman si Sarai po nagmungkay ng plano, si Abraham naman po ang pumayag at nakibahagi sa pagsasagawa nito. Sa verse 2, makikita natin sinabi diyan, pumayag si Abraham sa sinabi ni Sarai. So namang mabuo po ang kanilang plano, pinili nilang gawin ito sa halip na maghintay sa pangako at maghintay sa pamamaraan ng Diyos.
Look with me sa verses 3 and 4 po. Verse 3, at ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Sa mata po ng tao, parang naging matagumpay ang plano ni Abram at Sarai. Nabuntis si Hagar at tila natupad ang kanilang inaasam na magkaroon ng anak. Ngunit, tingnan niyo po ang nangyari dito. Ang isang bagay na sinimulan sa sariling paraan ay hindi nagdulot ng pagpapala na kanilang inaasahan. Sa halip na kapayapaan sa loob ng pamilya, nagdala ito ng panibagong problema at komplikasyon. Ang pangyayari ito po ay nagpapaalala sa atin sa Genesis chapter 3 na magkasala po si Adan at Eva. Tulad ni Eva, piniling sundin ang sarili niyang kagustuhan kaysa sa utos ng Diyos. And then remember, ibinigay niya ang bunga kay Adan upang kainin. Ganoon din ang ginawa ni Sarai. Dahil sa paghihintay at panghihina ng pananampalataya, naisip niya kailangan niyang gumawa ng paraan, sariling paraan upang matupad ang pangako ng Diyos. Kaya ibinigay niya si Hagar kay Abram sa halip na magtiwala sa pamamaraan at sa tamang panahon ng Diyos. Si Abram naman ay hindi tumutol sa plano ni Sarai. Sinasabi sa verse 2, pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai. Men, remember na ang higit na lahat na dapat sang-ayunan natin ay ang Diyos. Ang pananalitang ito na pumayag po si Abram ay kahawig ng sinabi ng Diyos kay Adan. Sa verse 17 chapter 3, remember, sinabi ng Diyos, pinakinggan mo ang tinig ng iyong asawa. Sa parehong pangyayari, pinili ng tao na sundin ang mungkahin ng kapwa-tao kaysa sumunod po sa malinaw na kalooban ng Diyos. Pinapakita po ng dalawang salaysay na kapag sinusubukan natin tuparin ang layunin ng Diyos sa sarili nating paraan, sa halip na magtiwala sa kanyang plano at panahon, ang resulta po ay hindi tunay na pagpapala. Ano po ang resulta? Sakit, kapighatian, at panibagong suliranin. But, be careful with that. It doesn't mean na hindi na makikinig ang lalaki sa asawang babae. Hindi na nangangalaga na laging mali ang makinig sa asawa. Sa katunayan po, maraming pagkakataon, di ba, ginagamit ng Diyos. I can testify, ginagamit ng Diyos ang asawa upang magbigay ng mabuting payo, karunungan at tamang pananaw. Alam niyo po, ang problema ay hindi ang pakikinig sa asawa, kundi ang pagsunod sa payo na salungat na malinaw sa kalooban ng Diyos. Bilang mag-asawa po, dapat pakinggan natin at pahalagahan ang isa't isa. Importante na pinapahalagahan at pinakikinggan natin ang isa't isa. Ngunit, ang pinakamataas nating pamantayan ay dapat laging ang salita ng Diyos. Be loving. For me, it says, and to all husband dito, be loving na sabihin sa ating asawa, alam mo kung gaano ko ikaw ginhigugma, pero mauni ang gimbutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Mauni yan kaburuton sa Ginoo. Then, tuguti ako nga, himuon ko ini, kay mauni ang kaburuton sa Ginoo. Di dictatorship ako, didian ko an head, ako ang masunod, but you know, in a loving way, we can say, this is the will of God. I value your opinion, pero you know, nga mas importante ang kaburuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? So, bilang mag-asawa po, we must listen and we must value, pahalagan po natin ang isa't isa. Pero again, ang pinakamataas na nating pamantayan ay dapat lagi ang salita ng Diyos. Ang issue po rito ay hindi ang pakikinig sa asawa, okay? Hindi po ang pakikinig sa asawa. Ang tunay na problema ay kapag isinantabi ng lalaki ang kanyang spiritual leadership at sumunod sa mungkahing hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Men are called to be spiritual leader ng pamilya, hindi po ang babae. That's the design ng marriage. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. The spiritual leader ng pamilya ay ang lalaki. We are called to be a leader sa spiritual. And it is a shame. It is a shame for us. It's sa husband, kahihiyan natin na mas nangunguna sa spiritual sa Panginoon ang babae kaysa sa atin. That's not the design na ginawa ng Diyos. That is not the way ng Panginoon.
We are called to be a leader sa ating pamilya, sa spiritual, at sumunod po sa kalooban ng Diyos. At this point, hindi namumuhay sina Abraham at Sarai na ayon po sa pananampalataya, kundi po ayon sa kanilang laman. Hindi na sila handang maghintay sa tamang panahon ng Diyos. Hindi na ang kaluwalhatian ng Diyos ang kanilang pangunahing isipin. This is not applicable only sa couple, sa mga mag-asawa, but also to young people. Kapag pinapangunahan mo ang plano ng Diyos, pag hindi ka marunong maghintay, you can observe, you can see sa mga kakilala nyo na mga ikasi young people na pag hindi marunong maghintay, ano po ang resulta? Sa sino po ang nakakaani ng consequences? Hindi lang sila, kundi ang mga anak. Hindi na rin nila sinusunod ang salita ng Diyos. Back to our story. Kaya nawala po ang kanilang kapayapaan at kagalakan. Eh makikita natin ito sa mga susunod na pangyayari. Now, verse 4, sinasabi po dito sa verse 4, matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit, nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. That means, nagsimula niyang tingnan si Sarai ng may pagmamataas at paghahamak. It's like, yung picture dito, I'm better than you. Ikaw, walang anak. Ako, may anak. Mas mahalaga na ako ngayon kay Abram kaysa sa'yo. Perhaps yan yung iniisip ni Hagar dahil siya ang nagdadala ng anak ni Abram na mas magiging mahalaga siya kay Sarai. May mahalagang lesson po tayo makikita dito. Kapag pinili po natin ang easy way, shortcut palagi sa buhay, halip ng nahintayin ang paraan ng Diyos, kadalasan na hindi natin nakukuha ang tunay na inaasahan natin. Hindi po solusyon, kundi panibagong suliranin. Alam niyo po, remember sa temptation doon sa wilderness, sa ilang tinukso si Jesus na kung saan mag-shortcut. Hindi siya kumagat sa shortcut. Di ba? 3 temptation na inoffer ni Satanas, tinapay, kingdoms, and remind me the other one, kung ano pa yung isang offer. Treasure. So, shortcut ang palaging gusto ni Satanas. And many times, ang kalooban ng Diyos ay maghintay at yung pamamaraan ng Diyos ang naisin natin. Inakala po ni Sarai na through Hagar, matutupad po ang promise ng Diyos na at magkakaroon po sila ng anak. But sa halip po na kagalakan, ang naani po nila ay hinamak ni Hagar si Sarai at nagkaroon ng panibagong problema, nagkaroon ng alitan sa pagitan ni Hagar at Sarai. Sa isang iglap, si Sarai ang tila naging stranger sa kanilang bahay. Dahil po sa galit ni Sarai, sa pagmamataas ni Hagar at sa kanyang matinding panibugho, verse 5, dahil dito sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Ben, alam niyo yun, panahon pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nakaka-relate na kayo? Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Sinunod mo, ikaw pang mali. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kung ito. Bakit niya ako hinahamak? Ngayong siya'y nagdadalang tao. Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Notice, si Sarai nagbungkahin ng plano. Ngunit ngayon ay si Abraham pang sinisisi sa nangyayari. And, man, you cannot blame your wife. Palaging sisihin mo ang iyong sarili. So, sa halip na akuin ang kanyang pagkakamali po, ibinuhos niya ang kanyang galit sa kanyang asawa. So, ano naman na naging tugon ni Abraham? Look with me sa verse 6. Sumagot si Abraham, alipin mo naman siya. Kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. So, this shows na ito ang mga problemang dumarating kapag hindi po tayo nagtitiwala sa Diyos. Hindi kaya ni Sarai si Abraham na sundin ang kanyang plano at pumayag naman si Abraham, nakuha nila ang gusto nila, ngunit hindi nila naranasan. Tama po ba? Hindi nila naranasan ang kapayapaan at kagalakan inaasahan nila. Salip, dahil sa kanilang sariling paraan, ano po ang nangyari? Anong naging resulta? Alitan, sakit, at maraming suliranin. Sa halip na magkaroon ng kapayapaan, nagkaroon pa ng sisihan. Nakita na natin ito sa Garden of Eden. Sisihan, turu-turuan. So sinisi ni Sarai si Abraham sa mga problemang nangyari.
Si Abraham naman, sa halip na akuin ang kanyang pananagutan as sa leader ng pamilya at ayusin ang sitwasyon, sinabi niya lamang, alam niyo yung ginawa niya, imbis na ayusin ang problema, gawin mo ang gusto mo. Pag napuno na siguro si Abraham, dahil sa paulit-ulit na pagsasalita niya, gawin mo ang gusto mo. Yung gusto mo. Hindi siya kumilos bilang leader ng kanyang pamilya. Sa uli, lalong lumala ang sitwasyon. Dahil sa malupit na pagtrato ni Sarai, tumakas si Hagar. And then verse 6, pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Napakalungkot ng story ito, hindi po ba? Kapag pinipili po nating unahan ng Diyos, pangunahan ng Diyos sa buhay natin, at sundin palagi ang ating sariling paraan, I am reminded last night, sa sinabi ng pastor na nagwali, ano yun, Proverbs 3, chapter 3, verses 5 and 6, trust in the Lord and lean not in your own ways, acknowledge Him in all of your ways, di ba? So, itong nangyari kina Adan at Eva po, kasi sinunod nila ang sarili nilang paraan, mas lalong napahamak. At ito rin pong ginawa ni Adan at Eva. And matuto na sana po tayo sa halimbawang ito, or kung ito po ay nangyari na sa atin, matuto na po sana tayo. Kung ayaw po natin na magdulot pa ng mas lalong problema. Magtiwala po tayo sa Diyos, maghintay sa kanyang tamang pamamaraan, tamang panahon, sumunod po sa kanyang salita. Ang paraan po ng Diyos ang laging mas mainam, mas mabuti sa buhay natin. But here's the good news as we close our text this morning. Kahit po sina Abraham at Sarai, nagkamali po sa kanilang desisyon, hindi nagbago po ang Diyos. Nanatili po siyang tapat sa kanyang pangako at puno ng grace sa kabila ng kanilang kabiguan. Ang Diyos po ay laging tapat. That's what we see in verses 7 to 16. Ang Diyos ay laging tapat. Amen po ba? Verse 7, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. This is important part of the story. Sinasabi po dito sa verse na ito, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh. And makikita natin dito na ang Diyos ang unang nag-initiate. Unang kumilos, siyang lumapit kay Hagar at hindi siya pinabayaan. Kahit po nagkamali sina Abraham at Sarai, na natiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. And this shows na ang kanyang mercy at ang kanyang paglingap kay Hagar ay nagpapatunay po na about sa katapatan ng Diyos ay hindi po nakasalalay sa katapatan ng tao, because many times we fail. But the good news is God never fails. His love never fails. Amen? So, dito sa verse 7, ito po yung unang pagkakataon sa Biblia na binanggit po ang anghel ni Yahweh. Ngunit ang anghel nito, hindi lamang ito yung karaniwang anghel po. This shows, sa bahagi ito, maliwanag na siya mismo ang Panginoon nagpakita po kay Hagar sa panahon ng kanyang paghihirap. Naunawaan po ni Hagar ito dahil kinilala niya na ang Diyos mismo ang kumausap sa kanya. Look with me verse 13, na ito po mismo ang Diyos. Kaya nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Alam niyo po ang tawag dito sa theology ay theophany, na ito po yung ang anghel na Yahweh tinatawag na theophany, na ibig sabihin po, ang pagpapakita po ng Panginoon mismo, pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamalasakit kay Hagar, nagpakita po ang Diyos. And remember, di ba, ang tatlong anghel na nagpakita kay Abraham? It's another na theophany po, na kung saan it was mentioned na anghel, but sila po ay ang totoo, ang Diyos mismo nagpakita kay Abraham through sa pagiging anghel, or tinatawag na theophany. And this shows na pinapakita ng Diyos ng kanyang pag-care kay Hagar, isang Egyptian, outside po siya ng covenant, ang believer, sa pamagitan ng personal na paglapit sa kanya, na kung saan ang Diyos ay nag-care pa rin, tumatakas, sa kabila na tumakas si Hagar sa kanyang amo, at dahil pinagmalupitan po siya, ang Diyos po ay nahabag sa kanya. It reminds us, di ba, na sa Biblia, sa New Testament, pinapasikat nga ng Diyos ang araw sa mga unbelievers. Ang Diyos ay faithful din sa mga unbelievers. How much more sa mga anak niya? Verse 8, Hagar, alipin ni Sarai,
saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. So, through this two questions, una, saan ka nang galing at saan ka pupunta? God helps Hagar na pag-isipan niya po ang kanyang kalagayan. And it reminds us, ganun din po sa ating mga pagsubok. Kapag dumadaan po tayo sa mga pagsubok, ang desisyong gagawin ba natin ito ay dahil sa kalooban ng Diyos? Remember, kung saan ang galing si Hagar, nakagawa siya ng outside sa will ng Diyos. So, it reminds us na pag-isipan natin palagi ang mga desisyon na ginagawa natin. Ito ba'y kalooban ng Diyos o ayon lamang sa sarili nating kagustuhan? And pinapakita rin po ng bahaging ito na kapag tayo po ay nasa mahirap na sitwasyon, ang pinakamahalaga po ay hindi takasan ng problema. Hindi po takasan ng problema. And we see sa mga balita na, ang pinaka-solusyon ng pagtakas sa problema is suicide. Ang iba ay drugs, ang iba ay inom, paglalasing para matakasan ng problema. But for us Christian, hindi po ito ang solusyon. Kundi ang solution po is, we must seek God through prayer. Hanapin ang Panginoon through prayer. Seek God, manalangin sa Panginoon, and magpasakop sa kanyang kalooban. And in this part, kinukurik po ng Panginoon ang puso ni Hagar. Dahil po siya, remember, nagmataas, tinatawag ni God dito si Hagar na magsisi at bumalik sa tamang landas. And so the message of the Lord kay Hagar ay binubuo ng dalawang bahagi. Isa is ang utos, ang pangalawa ay ang pangako. Una, sinabi ng Panginoon, look with me sa verse 9. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Tumugon si Hagar sa mensahe ng Panginoon nang may pananampalataya. Sinasabi po sa verse 13, tinawag niya ang Panginoon na kumausap sa kanya na ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin. And so, because nakinilala niya na nakita siya ng Diyos sa gitna ng kanyang mga paghihirap, kasabay nito ay binigyan siya ng pangako po na magbibigay sa kanya ng pag-asa. Tingnan niyo po sa verses 10 and 12. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihan hindi kayang bilangin. Di na magtatagal, ikay magsisilang, Ismael ang sa kanya iyong ipangalan sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ngunit ang anak mo ay magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad, maraming kalaban kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Observe kung ano po ang ginawa na pagkakamali. Anong nagawang pagkakamali ni Abraham at Sarai? Nakakala nila ay solusyon. I want you to know na ang mga extremists, na mga terrorists, na mga Islam, ay dito po nang galing sa lahi ni Ishmael. Ang palaging umaatake sa Israel ay ang mga lahi na galing kay Ishmael. And think with me na ang kanilang pagkakamali ay hindi lang nagdulot sa kanila ng problema sa kasalukuyan, kundi nagdulot din sa mga susunod na henerasyon. Future generation. So be careful po, lalo na sa ating mga young people, in making decision. Kasi makaka-apekto po talaga yan sa susunod na henerasyon. Maliban lang kung hindi sila gagawa ng desisyon ng katulad ng desisyon na ginawa mo sa iyong nakaraan. But, and past is, wala na po yung pinatawad na ng Panginoon. The point is just to be careful sa paggawa palagi ng desisyon na hindi naayon sa sariling laman, kagustuhan, kundi we seek always ang kalooban ng Diyos. Amen? Mga young people, do you understand what I'm saying, mga young people? Kasi hindi lang kayo ang mag-aani, kundi ang mga susunod na henerasyon. Kasi ikaw ang magiging halimbawa sa mga susunod na henerasyon. Ikaw ang tutularan nila sa bawat mga pagpapasya na gagawin nila. Maliban lang kung sila ay mag-seek ng direction sa Panginoon. Sila po ay magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos at sila ay magkakaroon din ng tamang direction. Verses 10 and 12. Look with me po. Malapit na po tayo magtapos. Verse 10. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. So, I just read this verses 10 to 12. So, now tumugon si Hagar sa mensahe ng Panginoon ng may pananampalataya. Sinabi sa verse 13, kaya nasabi ni Hagar sa sarili,
Talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako kaya tinawag ni Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. So, after po na na-meet na ni Hagar ang Panginoon, sumunod po si Hagar sa utos ng Panginoon. Bumalik siya kay Abraham at Sarai kahit hindi po ito naging madaling desisyon sa kanya. And after this, isinilang ni Hagar ang anak ni Abraham. Sinabi sa verse 15, nagsilang na si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abraham at ito'y pinangalanan nitong Ishmael. Ang mga pangalan po ay nagpapakita ng pananampalataya. Ito pong pinangalan sa anak ni Hagar ay nagpapakita po ng pananampalataya ni Hagar. Tinawag niya ang Diyos na nakakakita sa akin. At ang kanyang anak ay pinangalan ng Ishmael bilang patotoo na ang Diyos ay parehong ay nakakakita, nakakarinig sa mga dumadaing sa kanya. And that's remind us that God sees you. God sees what you are going through. Kung ano ang pinagdadaanan mo sa buhay. And isa sa pinakamahalagang lesson dito sa verse 16 ay ito po. Kapag tila walang nangyayari and pakiramdam natin nakalimutan na po tayo ng Diyos at hindi niya sinasagot ang ating mga panalangin, huwag tayong umasa sa sarili nating paraan. Remember, Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord always, di ba? Magtiwala sa Panginoon and lean not sa iyong, o huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. And so, we are advised na magpatuloy na magtiwala sa Diyos, maghintay sa tamang panahon at magpasakop po sa kanyang kalooban. In conclusion, sa pagtatapos po dito sa chapter 16, makikita natin na hindi napabilis po ng sariling plano ni Abraham at Sarai ang katuparan ng pangako ng Diyos. Again, nagdulot pa ito ng maraming problema at pagdurusa. And lastly, kailangan pa rin nilang maghintay sa takdang panahon ng Diyos. And this reminds us na ang Diyos ay laging tumutupad sa kanyang mga pangako, sa kanyang paraan at sa kanyang timing, sa kanyang panahon. Hindi niya kailangan ng ating mga paraan. Ang kailangan niya ay ang ating pagtitiwala po at ang pagsunod. And this story ay may dalawang mensahe. One is warning, pangalawa is hope. Ang warning ay kapag pinili po nating sundin ang sarili nating paraan kaysa sa paraan ng Diyos, madalas po itong nagre-resulta ng problema at sakit. Ngunit ang hope naman po dito na makikita natin ay hindi po iniwan ng Diyos si Abraham at Sarai kahit po sila ay nagkamali. Nakikita niya ang ating kalagayan po at naririnig niya ang ating daing. Tulad ng ginawa niya kina Abraham, Sarai at Hagar, patuloy pa rin niyang pinapakita po ang kanyang awa at katapatan sa kabila ng kanilang mga pagkakulang at maging sa atin rin. And so, tutuparin pa rin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ngunit, remember, let me remind you sa kanyang paraan at sa kanyang tamang panahon. Hindi ayon sa ating sariling plano. And so, kaya wag po natin pangunahan ang Diyos sa buhay natin. Palagi tayong makinig sa Kanya. Siya palagi ang ating hanapin. Pag mga problema, makinig po tayo sa Kanya palagi. And I'm reminded sa Psalm chapter 1 ngayong umaga. Minsan ang tendency natin, kapag may mga problema tayo, ay nakikinig tayo, imbis na makinig sa salita ng Diyos, nakikinig tayo sa payo ng mga unbelievers. Mga hindi mananampalataya, mga walang relasyon sa Diyos. Mas nakikinig tayo sa kanila kasi sa experience. Experience should not be above from the Word of God. Ang karanasan po ng tao at opinion ng tao hindi po dapat na mas higit kaysa sa salita ng Diyos pagdating sa pagpapasya natin sa ating buhay. Amen? So let's continue na magtiwala, maghintay, sumunod sa kanyang salita. At palaging makinig sa sinasabi ng Diyos. Kapag may mga problema, dalhin sa panalangin po. Basahin niyo pong salita ng Diyos. Magkaroon kayo ng quiet time. Quiet time, hindi po ibig sabihin matulog. Quiet time, tahimik na panahon na basahin ang salita ng Diyos, magbulay-bulay, na walang distraction, walang ingay, kundi naghihintay ka sa pangungusap ng Diyos sa iyong puso habang binabasa mo ang kanyang salita. Amen. And thirdly, the third na pwede mong gawin, seek wisdom, seek God through prayer, seek wisdom sa Word of God. And thirdly, you can ask those mga kapatid natin na godly, maka-Diyos, who loves the Lord, and they love the Word of God, na magbibigay sa iyo ng payo na base sa salita ng Diyos.
ang kapatid sa Panginoon ay makakatulong din sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa mga pagpapasya natin. So, tatlong practical na application when we make decision. One is to seek God in prayer. Pangalawa, to seek wisdom by reading the Word of God. And thirdly, you can ask mga kapatid natin na who loves God, who loves the Word of God, and ask for their prayer. Pray for you. And that's why we gather every Wednesday to pray for one another. Every Wednesday to bear ang bawat burdens ng bawat isa and bring it to prayer. Amen? So, again, Proverbs 3, verses 5 and 6. Basahin niyo po sa inyong Biblia, sa inyong sariling translation, sa translation na hawak niyo, Tagalog. But the point is, trust the Lord. Magtiwala, maghintay, magpasakop palagi sa kalooban niya. Choose His way, not your way, not our way. God's way is the best kaysa sa ating pamamaraan. Amen? I pray that you will agree sa sinasabi ng salita ng Diyos. And if you agree sa sinasabi ng salita ng Diyos, you will apply it sa inyong buhay po. Praise God. Sa oras ito, let's pray. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala sa amin, Lord, that your way is better than our way. In fact, your word says your way is higher than our ways. At mas matalino kang Diyos na hindi ka nagkakamali sa iyong mga ginagawa. And so, we choose to depend on you. We choose to rely sa iyo, Panginoon. And I pray for those na may mga decision making, may mga pagpapasya na ginagawa, may kailangan na desisyonan sa kanilang buhay ngayon. I pray, God, na they will apply what they heard this morning, na they will seek you sa prayer, they will ask wisdom through your word, or may mga panahon na nagpapakita ka ng mga bagay just to give us wisdom. And your word says, sabi po sa Proverbs, in the multitude of counselors there is safety. I pray that they would also seek wisdom, counsel from those who loves you and who loves your word, na hindi po opinion or experience ang ibibigay, kundi kung ano ang sinasabi sa iyong salita. Experience is good, but it should not be above sa sinasabi ng iyong mga salita, sa iyong kalooban, Panginoon. So I pray, Panginoon, sa bawat isa na naunawaan ng iyong salita ngayon, I pray that everyone would choose your way at hindi po ang paraan nila, sariling paraan. And thank you, God, sa iyong katapatan palagi sa aming buhay. Despite sa aming mga pagkakamali, sa mga maling desisyon, rini-rescue mo kami sa mga maling desisyon namin. But it doesn't mean na magpatuloy kami sa maling desisyon dahil nagre-rescue ka naman. Lord, if we want to avoid trouble, if we want to avoid many hurts sa buhay, many pain, it's better to choose your will sa aming buhay, your way, to choose your way than choosing our ways, God. And thank you so much again sa pagpapaalala sa amin that it is always good na palagi kaming nasa loob ng iyong kalooban. Salamat po sa iyong papurit, kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.